Naisip mo na ba kung bakit parang humihina ang iyong mga binti? Kahit kumakain ka naman ng mga pagkaing akala mo'y masustansya, aktibo ka pa rin at ginagawa mo ang lahat para maging malusog? Bakit kaya mas mahirap na ngayon ang pagtayo mula sa upuan o pag-akyat sa hagdan kumpara noong mga nakaraang taon? Akala mo ba ay dahil lang ito sa pagtanda? Pero paano kung may isang bagay na kinakain mo araw-araw na akala mo ay mabuti para sa iyo, ang tunay na sanhi ng unti-unting paghina ng iyong mga kalamnan, pananakit ng mga kasukasuan at pagbaba ng balanse mo? Maraming seniors sa Amerika ang hindi alam na nagkakamali sila. Kumakain sila ng mga prutas na tila ba'y ninanakaw ang lakas ng kanilang mga binti, ang kanilang kakayahang gumalaw at ang kanilang kalayaan. Ang mga prutas na dating nakabubuti noong bata ka pa ay maaaring ngayon ay kalaban na ng iyong nagkakaedad na katawan. Tara, tuklasin natin ang 7 pinakamasamang prutas para sa mga senior, kung paano ang bawat isa sa mga ito ay unti-unting nagpapahina ng iyong mga binti, sumisira sa iyong mga kasukasuan at kumukha sa lakas na kailangan mo para manatiling matatag, malakas at independyente. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Pineapple. Nakuha mo na ba ang isang hiwa ng pineapple? Akala mo'y healthy choice ito? Marahil narinig mo na purihin ang pineapple dahil sa bromelain nito, isang enzyme na may anti-inflammatory benefits. Pero para sa mga seniors over 60, ang pineapple ay malayo sa pagiging healing hero na inaakala mo. Sa totoo lang, baka ito pa ang sekretong kalaban mo. Lalo na pagdating sa pinakamahalagang bagay, ang lakas ng iyong mga binti. Habang tumatanda tayo, mas nagiging delikado ang ating mga blood vessels, mas sumasakit ang mga joints at bumagal ang metabolism. Ang pineapple, puno ng natural acids at sugars, ay nagiging hidden threat. Kahit mabango at refreshing ang lasa, malaki ang impact nito sa iyong circulation. Bigla ang pagtaas ng blood sugar nito ay pwedeng sirain ang maliliit na capillaries sa iyong mga binti, ang mga vessels na nagdadala ng oxygen sa iyong muscles. Kapag kulang sa oxygen, mas mabilis manghina, mabigat at mapagod ang iyong mga paa. Hindi lang yon. Ang acidity ng pineapple ay nakakairita sa mga joints na inflamed na dahil sa arthritis o edad. Kung napansin mong bigla na lang naninigas ang tuhod mo o parang may burning sensation sa ankles pagkatapos kumain, baka ang pineapple ang dahilan. At para sa mga naka-blood thinners or heart medications, ang bromelain sa pineapple ay pwedeng makipag-interact sa gamot mo. Nagiging masyadong weak or masyadong strong ang effect nito. Bigla ang pagtaas ng blood sugar nito ay pwedeng sirain ang maliliit na capillaries sa iyong mga binti, ang mga vessels na nagdadala ng oxygen sa iyong muscles. Kapag kulang sa oxygen, mas mabilis manghina, mabigat at mapagod ang iyong mga paa. Hindi lang yon. Ang acidity ng pineapple ay nakakairita sa mga joints na inflamed na dahil sa arthritis o edad. Kung napansin mong bigla na lang naninigas ang tuhod mo o parang may burning sensation sa ankles pagkatapos kumain, baka ang pineapple ang dahilan. At para sa mga naka-blood thinners or heart medications, ang bromelain sa pineapple ay pwedeng makipag-interact sa gamot mo. Nagiging masyadong weak or masyadong strong ang effect nito. Number 2. Banana. Matagal nang itinuring ang saging bilang simbolo ng good health, madaling dalhin, mayaman sa potassium, at perfect raw pang boost ng energy. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na nakakatulong ito para iwas muscle cramps, pampalakas ng katawan, at pampagaling pagkatapos mag-ehersisyo. Pero heto ang katotohanang hindi sinabi sa iyo. Habang tumatanda ang iyong katawan, ang saging ay maaaring maging kaaway mo na. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakatahimik at nakakalinlang na banta sa lakas ng iyong mga binti. Ang delikado sa saging para sa mga seniors ay ang mataas na concentration ng natural sugars at mabilis matunaw na carbohydrates nito.
Kapag kumain ka ng saging, biglang tataas ang blood sugar mo at pansamantalang magkakaroon ka ng energy boost. Pero ang sumusunod na effect ang mas masahol. Ang biglaang pagtaas ng sugar ay magpapadala ng maraming insulin sa system mo at para sa mga aging bodies, lalo na sa may mabagal na metabolism o borderline diabetes, ito ay magdudulot ng cycle ng inflammation at fatigue. Habang tumatagal, ang katawan mo ay mas lalong hindi na magre-react ng maayos sa insulin at magdudulot ito ng persistent na mabigat na pakiramdam sa mga binti, paninigas at pamamaga, lalo na pagkatapos kumain. Pero hindi lang yon. Ang saging ay nag-e-encourage din ng fluid retention. Kung napansin mong namamaga ang mga paa mo o parang masikip ang pakiramdam sa ankles pagkatapos umupo ng matagal, ang healthy mong saging ang pwedeng may kasalanan. Ang subtle na pag-ipon ng tubig na ito ay nagdadagdag ng pressure sa iyong mga joints at muscles na nagpaparamdam na parang mas mahirap na ang bawat hakbang mo. Para sa mga may heart issues, ang dagdag na potassium at fluid retention ay maaaring maging delikadong combination. Unti-unting lumalala ang circulation at joint discomfort. Hindi mo mararamdaman ang damage sa isang saging lang, pero kapag madalas mo itong kinakain, tulad ng ginagawa ng maraming seniors, ang pinagkakatiwalaan mong prutas na ito ay magiging slow-acting na kalaban, unti-unting nagpapahina sa iyo mula sa loob. Ang pinakamasakit na part? Akala mo pa namang tumutulong ito sa iyo. Ngayon isipin mo ang isang prutas na mas maliit pa sa saging. Isang prutas na sobrang daling kainin na madalas ay hinuhugot lang natin ng maramihan. Akala ay perfect snack. Pero ang totoo, ito ay nagpapalala ng inflammation sa iyong mga joints, nagpapataas ng uric acid at maaaring siyang ugat ng nasusunog na pakiramdam sa iyong mga daliri sa gabi. Gusto mong malaman kung ano ito? Tara, pag-usapan natin ang mas malalim. Number 3. Grapes. Mukha silang harmless, malambot, matamis, at madaling isubo ng walang pag-aalala. Palagi nating pinupuri ang grapes dahil sa antioxidants nito, benefits para sa puso at natural na tamis. Pero para sa mga older adults, lalo na sa edad 60 pataas, ang maliliit na prutas na ito ay maaaring mas nakakasama pa kaysa nakakatulong, lalo na pagdating sa lakas ng iyong mga binti, kalagayan ng iyong mga joints at araw-araw mong mobility. Ang delikado sa grapes para sa mga aging bodies ay ang mataas nitong fructose content. Ang fructose ay isang uri ng asukal na halos lahat ay dinidirekta sa atay para ma-process. Kapag sumobra ang pagkonsumo mo nito at madali itong mangyari dahil maliit lang ang grapes at madaling ma-overeat, nagiging taba at uric acid ito. At dito na nagsisimula ang problema. Ang uric acid ay naiipon sa mga joints, lalo na sa tuhod, ankles at daliri ng paa na nagdudulot ng inflamasyon, paninigas at kahit gout-like pain. Ang pakiramdam na parang nasusunog ang iyong hinlalaki sa gabi, ang pananakit ng binti pagkatapos maglakad ng konti, o ang pamamagang ayaw mawala. Ang grapes ang maaaring sekretong sanhi ng lahat ng ito. Mas nakakabahala pa kung gaano kadaling mag-overeat. Isang dakot ay nagiging 2, tapos 3, bago mo pa mamalayan, mas marami ka nang nakuhang asukal kaysa sa isang dessert. At ang asukal na ito ay hindi lang basta nakakaapekto sa iyong mga joints, pinapakain din nito ang chronic low-grade inflammation sa buong katawan na nagpapabagal ng healing process, nagpapalala ng fatigue, at unti-unting nagpapahina sa lakas ng iyong mga binti. Karamihan sa mga seniors ay hindi ito alam. Ang grapes ay itinuturing na safe snack, pero sa ilalim ng innocent nitong hitsura ay may mabagal ngunit consistent na puwersa na maaaring nagpapabawas sa iyong kakayahang gumalaw ng malaya, maglakad ng walang sakit, o tumayo ng hindi namamaga. At kung ang isang maliit na bagay tulad ng grape ay kayang magdulot ng ganitong damage, isipin mo kung ano ang epekto ng isang prutas na halos tubig lang pero kumikilos parang purong asukal sa iyong bloodstream. Ito ang prutas na hinahanap mo kapag nauuhaw ka, pero maaaring pati ang lakas mo ay unti-unting natutuyo nito. Gusto mo bang malaman kung ano ito? Tara, alamin natin ang tunay na epekto nito. Kung gusto mo ang topic ng video na ito,
mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4, watermelon. May kakaibang ginhawa ang isang hiwa ng pakwan. Nagdudulot ito ng alaala ng mga hapong tag-araw, mga salusalo sa bakuran, at ang simpleng ligaya ng isang matamis at malamig na pagkain. Para sa mga senior, madalas itong ituring na safe treat. Mababa sa calories, halos tubig lang at madaling tunawin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang inosenteng prutas na ito ay maaaring unti-unting nagpapahina sa iyong mga binti? Sa kabila ng refreshing nitong lasa at mataas na water content, ang pakwan ay isa sa may pinakamataas na glycemic index sa lahat ng prutas. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar na sinusundan ng biglaang pagbagsak na nagiiwan ng inflamed, pagod at hirap makabawas na katawan. Para sa mga tumatandang adult, lalo na sa may mabagal na metabolism or borderline insulin resistance, ang sugar rush na ito ay malayo sa harmless. Pinapalala nito ang systemic inflammation, lalo na sa mga binti kung saan mahina na ang circulation dahil sa edad. Ang sumusunod ay banayad ngunit mapanganib. Mas naninigas ang iyong mga tuhod. Mas madalas namamaga ang iyong mga bukong-bukong. Mabigat na ang pakiramdam ng iyong mga binti pagkatapos lang ng maigsi na paglalakad. At habang buong akala mo'y nagha-hydrate ka, sa halip na tumutulong sa iyong mga kalamnan, ang pakwan ay maaaring nagkukulang sa pagbibigay ng sapat na oxygen sa kanila na nagpaparamdam ng pagod sa bawat hakbang at unti-unting sumisira sa iyong balanse. Tulad ng grapes, ang pakwan ay nakakalokong madaling ma-overeat. Ang isang hiwa ay nagiging 2, tapos 3, dahil parang magaan lang sa pakiramdam. Pero hindi nadadala ang iyong katawan sa magaang nitong texture. Nakikita nito ang asukal, nagre-react sa insulin at nagdurusa sa pamamagitan ng pananakit, paninikip at inflamasyon na nagpapahirap sa pag-akyat ng hagdan o pagtayo mula sa upuan. Ito ang malupit na irony. Ang prutas na parang tubig lang ay kumikilos parang asukal at sa halip na makatulong sa iyong mga binti, unti-unti nitong pinapagod ang mga ito nang hindi mo namamalayan. Pero kung ang pakwan ay kayang manloko sa ganitong paraan, paano pa kaya ang isang prutas na ilang dekada mo nang pinagkakatiwalaan bilang simbolo ng kalusugan at immunity? Isang prutas na laging naroon sa hapagkainan at mga baso ng juice, pero maaaring patuloy na nagpapalala ng iyong joint pain araw-araw. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Oranges. Dekada na nating itinuturing ang orange bilang simbolo ng kalusugan. Isang basong orange juice sa almusal, sariwang hiwa sa tanghalian. Mga simpleng gawaing naging bahagi na ng pang-araw-araw ng maraming matatandang Amerikano. Sagana sa vitamin C, kilala sa pagpapalakas ng immunity, at itinuturing na healthy choice, ang orange ang huling prutas na pagdudahan mo. Pero ang katotohanan, lalo na para sa mga senior, ay mas komplikado at nakakaalarma. Sa ilalim ng maliwanag nitong kulay at masarap na lasa ay may tagong panganib na unti-unting nagpapalala ng joint pain at nagpapahina ng mobility, ang citric acido. Habang tumatanda tayo, ang mga tissues sa ating joints ay nagiging mas sensitibo, ang cartilage ay nauupod at ang inflammation ay mas nagiging madalas. Sa kasamaang palad, ang orange ay puno ng natural acids na nakakairita sa mga inflamed joints na. Yung paninigas ng tuhod mo tuwing umaga, ang mahinang kirot sa balakang pagkatapos ng mahabang pagupo, baka hindi lang ito senyales ng pagtanda, maaring reaksyon ito sa acid na araw-araw mong kinokonsumo. At hindi lang acid ang problema.
Ang orange ay may natural sugars din na pwedeng biglang magpataas ng blood sugar lalo na kapag kinakain ng solo o iniinom bilang juice. Para sa mga senior, delikadong kombinasyon ito. Acid at asukal na sabay na nagpapalala ng inflammation sa buong binti, nagdudulot ng pamamaga, discomfort at unti-unting paghina ng iyong lakas. Ang nakakabahala pa, napaka-subtle ng mga epektong ito. Iniinom mo ang juice mo sa umaga, akala mo'y nakakabuti, habang ang mga joints mo pala ay tahimik na nagdurusa. Nakakabigla ang mapagtanto na ang prutas na buong buhay mong pinagkatiwalaan ay maaaring hindi na pala nakakatulong kundi pahirap na sa iyo. At kung ang orange na kilala sa pagiging healthy ay may ganitong masamang epekto, isipin mo kung ano pa ang pwedeng itago ng isang prutas na mukhang harmless, maasim ang lasa at madalas akalain pinakaligtas sa lahat. Malamang kinain mo na ito ng hilaw bago matulog nang hindi alam ang tunay nitong epekto sa iyong mga binti. Tara, pag-usapan natin ito. Number 6, green apple. Madalas ituring ang green apples bilang mas healthy na option. Maasim, malutong at mas kaunting asukal kumpara sa pulang klase. Para sa maraming seniors na nag-a-attempt na magbawas ng sweets, ang green apples ay tila perpektong merienda, presko, magaan at mabuti daw sa digestion. Pero sa likod ng refreshing nitong lasa ay may katotohanang hindi napapansin hanggang sa huli. Ang mga apples na ito ay maaaring nag-aambag mismo sa pananakit at panghihina na iyong iniiwasan. Ang matalas na lasa ng green apple ay galing sa malic acid, isang natural na compound na, bagamat kayang tiisin ng mas batang katawan, ay maaaring maging masyadong harsh at nakakairita para sa mga aging tissues. Habang tayo ay tumatanda, ang lining ng ating bituka ay nagiging mas delikado, ang mga joints ay mas reactive, at ang kakayahan nating mag-neutralize ng acids ay bumababa. Ibig sabihin, ang simpleng green apple ay maaaring magpalala ng joint pain, mag-trigger ng paninikip ng muscles, maging sanhi pa nga ng nighttime leg cramps. Maraming seniors ang hindi nakaka-connect na sinisisi lang sa edad ang discomfort nila gayong maaaring galing ito sa prutas na nakalagay lang sa kanilang fruit bowl. At kahit hindi naman gaanong matamis ang green apples, naglalaman pa rin ito ng natural sugars. Kapag kinain ng walang kasama, lalo na sa empty stomach or bago matulog, ang mga asukal na ito ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na minor blood sugar spikes. Para sa aging body na mabagal na ang insulin response, nagdudulot ito ng inflammation at fatigue sa mga binti. Pagdating ng umaga, ang paninigas na nararamdaman mo pagbangon mo o ang mabigat na pakiramdam sa iyong hita pagkatapos ng tanghalian ay maaaring protesta na pala ng katawan mo sa prutas na akala mo'y nakakatulong. Kahit pa maliliit na daily habits, kapag inulit-ulit sa mahabang panahon, ay may mga consequence, lalo na kapag involved ang mga pagkaing mukhang harmless sa surface. Pero kung ang green apples ay kayang unti-unting wasakin ang iyong comfort at mobility, paano pa kaya kapag kinain mo ang isang prutas na mas matamis, isang malambot, tropikal at minamahal ng halos lahat? Ang susunod na prutas ay natural na napakatamis na parang dessert na, at maaaring ito ang pinakadelikado sa lahat. Tara, tuklasin natin ang huling salarin. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Mango. Marami sa atin ang mahilig sa mangga. Ang gintong laman, malambot na texture at matamis na aroma nito ay parang natural na candy, lalo na sa mga buwan ng tag-init. Para sa mga senior, madalas itong ituring na refreshing at healthy na pampagana. Ngunit sa likod ng nakakaakit na anyo nito ay may katotohanang bihirang pag-usapan. Ang mangga ay maaaring isa sa pinakamasamang prutas para sa mga nagkakaedad na binti at kasukasuan. Ang delikado sa mangga para sa mga edad 60 pataas ay ang napakataas nitong natural sugar content.
Kahit gaano pa ka-natural ang tunog ng salitang ito, pareho lang ang proseso ng katawan sa asukal, manggaman o dessert. Kapag kumain ng isang senior ng mangga, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose na susundan ng matinding pagbagsak. Ang paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng sugar ay hindi lang nakakapagod. Direktang nagdudulot ito ng pamamaga sa mga kalamnan at kasukasuan, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan kung saan mahina na ang circulation dahil sa edad. Sa paglipas ng panahon, ang inflammation na ito ay nagpapakita ng mga nakababahalang senyales. Parang nasusunog ang mga daliri sa paa, namamaga ang mga bukong-bukong, naninigas ang mga tuhod, o kaya'y mabigat at parang may kumakaladkad na pakiramdam sa hita pagkatapos maglakad. Kung mayroon kang nerve issues o prediabetes, mas mataas ang panganib. Ang asukal sa mangga ay maaaring magpalala ng neuropathy na nagdudulot ng pakiramdam na parang nangangalay, nananhid at mabagal na paggaling ng mga sugat sa paa at binti. Ang totoong peligro ay kung paano tayo madaling napapasobra sa pagkain nito. Kahit magaan ang lasa ng mangga at mukhang healthy, mas marami pala itong asukal kaysa inaakala ng karamihan. At dahil hindi ito processed sweet, hindi natin ito binibigyan ng parehong pag-iingat. Ganyan ito nakakalusot, unti-unting nagpapahina sa ating mga binti habang akala natin ay kumakain tayo ng masustansya. Pagdating sa pagprotekta ng iyong lakas at kalayaan, kahit ang pinaka-innocent looking na prutas ay maaaring maging hidden threat. Pero may magandang balita. Kung may mga prutas na nakakasama sa iyong mga binti, mayroon din namang mga prutas na makakatulong para pagalingin at suportahan ang mga ito. Kaya ano nga ba ang dapat mong kainin? Tara, tuklasin natin ang mga prutas na tunay na nagpapalusog sa mga nagkakaedad na binti at kasukasuan. Matapos malaman ang mga prutas na palihim na sumisira sa iyong mga binti, nagpapahina sa iyong mga kasukasuan at nagbabawas sa iyong kalayaang gumalaw, natural lang na itanong, ano nga ba ang dapat kong kainin? Dito babalik ang pag-asa sapagkat hindi lahat ng prutas ay nakasasama. May mga prutas na magiging iyong pinakamatalik na kaalyado. Sa katunayan, ang tamang mga prutas ay hindi lang nagpapalusog sa iyong katawan. Maaari rin silang magpanumbalik ng iyong lakas, magpahupa ng pamamaga, at suportahan ang mismong mga kalamnan at kasukasuan na nagdadala sa iyo sa buhay. Para sa mga senior, ang susi ay ang pagpili ng mga prutas na mababa sa asukal, mahinahon sa circulation, sagana sa anti-inflammatory compounds. Isipin ang mga berry, blueberry, raspberry at blackberry. Ang maliliit na prutas na ito ay kabilang sa pinakamakapangyarihang protektor ng kalikasan. Puno sila ng antioxidants na lumalaban sa inflammation at sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo, lalo na sa mga binti at paa, kung saan humihina ang circulation habang tumatanda. At hindi tulad ng mas matatamis na prutas, tumutulong sila na panatilihing stable ang blood sugar, iniiwasan ang biglaang pagtaas at pagbagsak na nagpaparamdam ng pagod at mabigat na pakiramdam sa iyong mga binti. Pagkatapos ay mayroon ding cherries. Kapag kinain ng moderasyon, napatunayan na nito ang pagbawas ng uric acid na tumutulong labanan ang pananakit ng kasukasuan at gout, mga karaniwang kondisyon sa mga matatanda. Kahit maliit na dakot lang nito ay maaaring magpahupa ng pakiramdam na parang nasusunog sa iyong mga tuhod o paninigas sa iyong mga daliri sa paa. Isang prutas na nagugulat ang marami ay ang avocado. Sagana sa healthy fats, pinapahupa nito ang inflammation at nagbibigay ng matatag na enerhiya nang hindi ginugulo ang iyong blood sugar. Parang unan ito para sa iyong mga kasukasuan mula sa loob palabas, na nagpapadali sa iyong paggalaw ng mas komportable at mas hindi masakit. At huwag kalimutan ang papaya at peras, mga prutas na mahinahon sa digestive system, natural na mababa sa asukal, nagbibigay ng pangmatagalang sustansya ng hindi binibigyang stress ang iyong circulation. Hindi lang ligtas ang mga ito, nakapagpapagaling pa sila. Kapag pinili ng maingat, ang prutas ay hindi lang pagkain. Ito ay magiging kasama mo sa iyong paglalakbay patungo sa mas malakas na mga hakbang, mas matatag na balanse at mas masiglang mga umaga.
Ang landas patungo sa mas magandang paggalaw ay hindi nagsisimula sa mas maraming pagsisikap. Nagsisimula ito sa mas mahusay na mga pagpipilian. At ngayon pa lang ay unang hakbang mo na ito. Kung napanood mo ito hanggang dulo, alam kong isa lang ang sigurado. Mahalaga sa iyo ang iyong kinabukasan. Hindi ka naghahanap ng mga quick fixes o mga uso lang. Naghahanap ka ng katotohanan, ng kaliwanagan, at ng karunungang hindi lang para sa iyong katawan, kundi para sa iyong karanasan. At iyon ang nagsasabi sa akin ng isa pang bagay. Hindi ka pa handang sumuko sa iyong lakas, sa iyong kalayaan, o sa iyong kakayahang malayang gumalaw. At hindi mo dapat gawin. Bilang taong nakaranas na ng maraming dekada at nakalampas na sa mas maraming panahon kaysa karamihan, natutunan ko na ang pagtanda ay hindi kaaway. Ang pagkontento sa status quo ang tunay na kalaban. Ang maliliit na pagpipili ang hindi natin pinapansin, ang mga nakagawiang hindi natin tinatanong, ang mga pagkaing kinakain natin ng walang pag-iisip, ito ang mga totoong panganib. Hindi dahil may masamang intensyon tayo, kundi dahil walang nagsabi sa atin ng buong kwento. Walang nagbabala sa atin na mismong mga prutas na pinaniniwalaan nating nakakatulong ay maaaring palihim na nagnanakaw ng ating lakas, balanse at komportabling pamumuhay ng walang sakit. Pero ngayon, alam mo na. At ang kaalamang iyon ay makakatulong sa atin. Ang iyong kinakain ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Bawat prutas, bawat kagat, bawat nakagawian, ito ay maaaring magpalakas sa iyo o unti-unting magpahina. At narito ang katotohanang hindi sinasabi ng iba. Ikaw pa rin ang may kontrol. May kakayahan ka pa ring magbago, protektahan ang iyong mga binti, at protektahan ang iyong kalayaan. Hindi ka alipin ng iyong edad. Ikaw ang tagapangalaga ng iyong kalusugan. Kaya seryosohin mo ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ang iyong mga binti ay hindi lang nagdadala ng iyong katawan. Dala rin nito ang iyong layunin, ang iyong mga passion, at ang iyong kakayahang maging presente para sa mga tao at lugar na mahalaga sa iyo. Dala nito ang iyong buhay. Kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 9 na dekada, ito iyon, ang katawan natin ay nakikinig sa ating kinakain at laging ito tumutugon. Hindi agad-agad, pero siguradong may tugon. Piliin ang mga pagkaing nagsasabi ng paggaling, hindi pinsala. Piliin ang paggalaw sa halip na pagtigil, ang kamalayan sa halip ng haka-haka, ang karunungan sa halip ng nakagawian. At higit sa lahat, huwag kalimutan, hindi pa huli ang lahat para lumakas kang muli. Ang mga araling ito ay para magbigay inspirasyon sa iyong mabuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng ilang sandali para magmuni-muni at ibahagi. Ano ang isang bagay na natutunan mo at balak mong isabuhay? Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa pagtanggap ng mga katotohanang ito. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.